Sinunod ng DOLE, sinunod ng korte ang gusto ng mga malalaking negosyante. Sino ba ang mga petitioner kung bakit nagkaroon ng TRO? Ang Redicon Builders at ang R2 Builders ay isa sa mga pinakamalalaking kontraktor dito sa ating bansa. Bilyonaryo yang mga yan. Malinaw ho na labag sa batas ang inilabas na temporary restraining order ng Pasig RTC Branch 152. Sa halip na si DOLE Secretary Francis Tolentino ay tumindig kasama ng mga manggagawa, agad niyang ipinatupad ang illegal at depektibo na temporary restraining order. Siya ay malinaw na tumitindig sa interes ng mga malalaking negosyante at ng mga oligarko. Ang ginawa pa ni DOLE Secretary Francis Tolentino ay nagdrama pa sa atin. Nalulungkot daw siya para sa mga manggagawa. Hindi tayo naniniwala dahil hindi natin kailangan ng drama ni Secretary Tolentino. Ang nais natin ay tumindig siya sa mandato ng DOLE sang-ayon sa nakasulat sa Labor Code at sa ating batas. Ito ay labanan ng interes ng mga malalaking negosyante at ng mga oligarko, laban sa interes ng mga manggagawa. Bago pa man ipatupad ang dagdag sahod, ang grupo ng mga pinakamalalaking negosyante sa pangunguna ng Employers Confederation of the Philippines ay sinabi na kailangan daw suspendihin ang pagtataas ng sahod. Meron din na naglabas na isang think tank, Foundation for Economic Freedom, na sinasabi na kagyat dapat daw isuspinde ang pagpapatupad ng NCR wage order. Sinunod ng DOLE, sinunod ng korte ang gusto ng mga malalaking negosyante. Kaya wala nang option ang mga manggagawa. Ang option na lang natin ay lumaban. Tama, mga kasama? Tama! Ang ating sandata ay paglaban sa legal na pamamaraan, paglaban sa lansangan para iparating ang hinaing at galit ng mga manggagawa. Nandyan yung mga kamanggagawa nating mga construction worker! Yang 85 pesos na dagdag sahod, barya na nga, 2 gives installment pa, tapos ngayon sinuspinde. Gusto ko pong ipabatid sa lahat kung sino ba ang mga petitioner, kung bakit nagkaroon ng TRO. Ang Redicon Builders at ang R2 Builders ay isa sa mga pinakamalalaking kontraktor dito sa ating bansa. Ang Redicon ay sangkot sa mga proyekto ng DPWH gaya ng flood control projects na pinagmulan ng bilyon-bilyong kinurakot ng mga politiko. Ang R2 Builders naman ay pinangungunahan ng pamilya Romero. Sabi nila kapag ipinatupad ang 85 pesos na dagdag sahod, malulugi daw sila. Paano sila malulugi kung mga bilyonaryo na sila? Malinaw na madamot at ang interes nila ay hindi ibigay sa mga manggagawag ang inyong dagdag sahod. Kaya mga kasama, ang sigaw natin, laban! Tara na, kamanggagawa.